Mayong nga mga kapamilya, tuyo nga mapakilala sa publiko ang mga personalidad nga nagahandom nga magdumala sa aton banwa ginunsar sa ABS-CBN Iloilo ang Sambua 2013. Kag subungaga aton makaupod ang mga kandidato nga nagapadalagan sa pagkaalkalde sa Component City diri sa probinsya ang siyudad sang Pasig. Aton sila kilalawan. Aura Landar Layese, Anay Radio Reporter, recipient sang Kaya Natin, Movement for Good Governance and Ethical Leadership, Executive Director sang Project SEAL, kag konsehal sang siyudad sang Pasig. Aton ginatagan sa tsansa nga maimbitar ang mga kandidato nga nagapadalagan sa pagka-mayor sa siyudad sa Pasig at Santos ay nga nagaisahanon nga aton makaupod sa bungaga, Mrs. Aura Landar, SP member sa siyudad sang Pasig. Ginatagan man natin sa oportunidad si Mayor Jessry Palmares sa tusay nga wala siya nakabot sa sining mga tinion. Madam, una ko siguro pamangkot sa imo bago ko ipakilala at panelista nga ikaw gid kag hindi imo kasong dapat butuhon sa mga pasinhon. Ako ang dapat butuhon sa mga pasinhon tungod ako ang simbolo sang pagbago sa siyudad sang Pasig. Pagbago kun sa diin nagakinahanglan hindi lang sang paghugpong sang partido kundi paghugpong mismo sa mga pumuluyo. Alright, aton ginapakilala sa bungaga aton sini mga panelista from PPCRV, Mr. Mark Inayan, from Civil Society Group, Mr. Chris Montaño, kag Green Forum Panay, Mr. Melvin Porzuelo. Ang una nga pamangkot, ihatag ko sa aton sining tiglawas nagikan sa PPCRV. Sir, go ahead sa imo sining pamangkot. Mayong aga sa mga televiewers naton sa Sambua 2013. Ang pamangkot amo sini, ano bala ang imo nga konkreto nga programa or plataporma kung ikaw mapilian bilang isa ka mayor sang Pasig? 3 katuig sa pagka-mayor tama kalipot. Gani hindi ko kinahanglan magpromesa sa akon mga pumuluyo sang mga programa nga hindi nakon matigayon nga matuman sa sulod sang 3 katuig. Gani tungod sang 3 katuig, 3 man ang ako nanging plataporma. Nasandi gini sa 3 ka letra, ALL. A for agricultural reform kung sa diin ang siyudad sang Pasig madugay na nagabakho, nagaantos tungod sang guba nga dalan. Madugay na ini nga promesa nga kuno gusto nga himuon na ini nga konkreto apang ang nagakatabo hasta subong ang aton mga dalanon dako gid ang problema. Problema kung sa diin ang aton nga mga produkto sa uma hindi basta-basta madala sa banwa gani nagamahal ang mga balaklon kag ang aton nga mga pumuluyo dito sa mga kagabarangayan nagapipos ang ilang mga produkto hindi gid madala gani pati ang ila income naganubo. Ang ikaduwa, L, livable and healthy community, kung sa diin Go ahead. Kung sa diin gusto naton nga tagaan sang libre ang tanan-tanan sang PhilHealth kung sa diin wala sang pili na kaysa subong kung sino lang lapit sa luwag amo lang nang may PhilHealth. Kagang ikatatlo, liberal, transparent and accountable governance kung sa diin una naton buhaton buksan naton ang libro sang syudad para ang tanan mga pumuluyo makahibalo kung sa diin kita nagsugod. Para hindi sila mangita sa aton kag iniisa man kapaagi kung sa diin mabantayan ako mismo sa mga pumuluyo. Malikaw ko ang akon kaugalingon nga mangin isa ka kurap nga public official kung ang libro sang syudad bukas para sa mga pumuluyo. Alright, next question, sir. Mr. Chris Montaño. Mayong adlaw sa aton nga mga tumalanaw kag mayong adlaw man sa aton sining kandidato nga nag-aspirar bilang mayor sa siyudad sang Pasig. Bilang isa ka graduating councilor sa Banwa sang Pasig, ikaw nakapasar sa mga hagna nga nagapati ka makapasanyog sang pagpangabuhi sa mga pasinhon. Paano bala ang mga hagna ngay na-implementar? Kag kung ikaw na mangin mayor, ano ang level of implementation mo sa mga prioridad ng mga measures para maayo pagid ang pangabuhi sa mga pasinhon? 1 minute, ma'am. Ako siguro ang isa na sa may pinakadamong nga ordinansa nga ginpasar. Gani ang akon mga pumuluyo hindi gid ako nila dapat ikahuya tungod nangin effective kang nangin performer kita sa pagkakonsehal naton sa syudad. Isa naton ka ordinansa mo ang Children's Code of Pasig City. Amo ni ang akon priority that once I'm given the chance nga mangin mayor sa syudad, aton dapat isandig sa mga katigulangan tungod kita nga mga tigulang dalok. So dapat tudluan naton sa bata pa ang mga kabataan sang insyakto nga pamatasan para nga pag-abot sang tiyempo we're going to capitalize 10, 15 years 20 years nga sa pagdako nila
kun maayong ila pamatasan, ila binagid nga kun sila ang may kahadlok sa Ginoo, maabot ang tiyempo nga wala na kita naga problema sa aton sini nga mga pagdumala sa aton nga banwa. Because I'm also hoping that one day wala na yasang binaklanay nga matabo pag-abot sa eleksyon. Alright, maraming salamat ma'am. This time aton kuha ng pamangkot nagikan sa Green Forum Panay. Mr. Porciolo, go ahead. Mayong aga. Ma'am, ang paano mo gina-assess ang agro-industrial potential sang Pasig kag paano ini mapaumwat pa? Pasig is an agricultural city kung sa diin main product namon is rice and sugarcane and pineapple. Karon kun imo tan-awon, tama kadako ang bulk sang agricultural products nga naghalin sa syudad. Kag kun tani kumatagaan lang ini sang Igtalupangod, ang ginahambal na kun farm to market road, concrete farm to market road, mangin mahapos kag mangin dako ang income sang aton pumuluyo kun maayo ang dalan. Kay tianhon lang nila ang ila produkto kun ang dalan hindi maayo, nagakaluo ang ila produkto bag-o makalabot sa syudad. Sad to say, may mga kabaranggayan kita kung sa diin mahalin ka launay media sang aga para kalabot ka sa banwa mga alas 4. Ang time, ang effort, ang usik nga kuntani kung mayong dalan, 20-30 minutos ara na kita sa banwa. Kag ang pag sulod guwa sang kwarta kay kung nagalibot ang kwarta sa syudad, mas nagaumwad ang ekonomiya naton. Alright. May bugat giman bala ang pag-endorso sang presidente sa kandidatura sang ato bisita sa Bungaga. Ina, kasabton, kagiban pa nga mga palmangkutan sa pagbalik sang Sampua 2013. Akon masiguro ang ikayong lawas ang pigado ng mga ilong si Romel inyo ang Nagabalik ang Sampua 2013. Madam daw special gid ikaw sa aton presidente. Iman gid sila ni kitang syudad sang Pasig. Kag officially ginendorso nga kandidato ikaw sa Liberal Party. Do you think haylo mo ang butante sa Pasig because of pag-endorso si Moni Pinoy? Tama kadako ang impluwensya sang presidente because of his trust rating nga tama kataas. Para sa akon, ang pagkadto sang presidente kag ang pagpabatyag sang presidente sa pumuluyo nga kami nga mga pasinhon palangga niya. Ang pagpalangga nga pon sa diin gusto niya kami buligan, gusto niya tagaan sa madamo nga proyekto ang pumuluyo ugaling wala lang siya salig sa liderato sa syudad sang Pasig. Gani nga kun tagaan kita sang tsansa, hindi malayo nga dako ang mabulig naton tungod nakahibalo kita nga yara ang presidente. Kag ang Pasig uhaw na gid sang pagbag-o, uhaw sa mga proyekto nga direkta mismo nga makaabot sa tawo. The president wanted that any projects be given sa Pasig madirect sa tawo, hindi lang sa bulsa sang isa ka tawo. Gani para sa akon, ang endorsement sa presidente is clear enough to show sa mga pasinhon nga kung ako ang magdaog, ara siya sa likod ko nga magsuporta sa mga pasinhon. Alright, aton balikan ang aton tiglawas nagikan sa PPCRV. Mr. Inayan, go ahead sa Yes. ikadong pamangkot. Madam, kung ikaw mapilian bilang isa ka mayor, nabalaan naton nga ang kalabadan nga katauhan sa Pasig amo ang mga imol kang mga pamatanon, ano bala ang aton nga konkreto nga mga programa sa ila? Masubo nga kamatuoran nga ang Pasig City isa sa may pinakadamo nga kaso sang imol sa bilog nga Pilipinas. Hindi ina bugal, kundi ina isa ka kahuyanan. Kag ginaako ko nga tampa man ina sa akon tungod ako incumbent man nga konsehal. Ang aton una nga pag-aubrahon kung kita magdaog, tagaan gid naton sang Igtalupangod ang aton nga mga imol nga mga pumuluyo. Kung sa din importante ang accessibility. Kay kung accessible kita sa banwa, ining mga pigado naton bisan gamay-gamay lang ang ilang nga mga padanom sa uma, pumadala sa banwa nga wala sa muol, definitely makahatag ini sang dako nga bulig sa ila, especially sa aton nga mga farmers nga pwede man gali kita nga kita ang magpahulam sa kwarta. Hindi nga didto pa sila sa mga traders mahulam sa kwarta nga dako ang interest. Pero kung gobyerno ang magpahulam sa ila, nakita ako nga dako gini nga bulig kay kalabanan nga imol ara sa uma. Agkan sa mga pamatanon, para sa akon, ang mga pamatanon karon dako ang ilang nga rolyo sa aton. Okay. Next question from Sir Chris Montaño. Nahambal sa aton nga mga sulatan nga ang isa ka karakteristik sang isa ka vibrant democracy, stable democracy, is a free, honest, meaningful, credible elections. Sa akong pamangkot kay na, doon namitlang mo ang imo aspirasyon nga tani sa pilakadlaw, wala na sa baklanay sa boto. May pot ka bla, ipaabot nga
mensahe sa imo nga pagbitlang sa nakay na nga mga tinaga? Dito sa amon sa Pasig, uso ginaya ako unta kag sa hindi i-deny na siya o kon hindi sang akon nga mga kasumpong kag bisan sino nga politiko. Uso ginayang listahanay. Gani ang ginahambalan ko tong mga pumuluyo kung ako may lista palista lang. Kung may hatagay sang sobre, batunon lang. Pero ang sa akon, kung kinahanglan nga magdesisyon na sila kung sino ang ilang nga pagabutuhon, hipsa na lang nila kay mabudlay dito sa amon na kumabalaan na kontra ka, ginaharas ka o kung ginapahog ka. Kagang akon gani nga ayo sa ila nga pag-abot sa Mayo 13, wala ako gahambal nga ako gidang ila nga pilion, kundi bago sila mag-shade, mga muyo anay sila, nga kabay nga giyahan sila sang Espiritu Santo, nga insyakto nga ngalan sang kandidato ang ila nga syudad. Okay, Mr. Porzuelo, pamangkot mo. Ma'am, naging vulnerable ang Pasig sa mga extreme nga mga weather events, parehas ang baha kag ang malawig nga tag-ilinit. Kag vulnerable man siya sa peligro nga dala sang ginaplano sa bunga dam, no, kay nagapungko ini siya sa isa ka fault line. Ano ang mga plano mo para sa disaster preparedness kag mga climate adaptation? Ang disaster preparedness ang isa ka syudad, hindi lang nasandig sa amon ng mga lideres, kundi dapat i-involve nato ng mga pumuluyo. Especially ining sa mga kabaranggayan nga sila ang nakabalo sang terrain, sila ang nakaibalo kung nanugid ang sitwasyon sa ilang mga kasubaan, sa ilang mga bukid. Nga once this will be collaborated together, at least we can do something like preventing it. Karon ko ng bukid, wala na sang kahoy, ano nga ito himuon? Kay ti ara na gid man na mabaha na gid man, then we start from doing what is right, which is tree planting, and at the same time mitigate, bantayan na lang naton, let the people nga ara sa suba nga mag-vacate na nga daan kung kinahanglanon. At the same time, para sa akon sir, ang aton nga dunang manggad, tama gini ka importante, hindi tani siya pagubon paagi sa pagmina, sa mining, sa quarry, tungod nga ang ini nga mga hilikoton, nagapamanggaranon lang niya sa iban, pero kita nga mga pumuluyo ang pierde dire. Alright, dugang plataforma kag uli nga mensahe sa aton bisita ang bantayan sa pagbalik sang Sambua 2013. By air, perfect. Nagabalik ang Sambua 2013 kag I will take this opportunity nga magpamangkot sang uli nga pamangkot sa imo, SB member Layese. Sa to nagsiling si Anay Governor Neil Tupas, nga siling niya ang iya kontra, hindi man niya John Biron kundi envelope. Pareho man balay na sa imo sa siyudad sa Pasig. Ako tagad sa hindi, amoy na ang pinakadako nga problema naton sa siyudad sa Pasig, tungod na anad na ukon may nagpaanad sang ginatawag naton nga envelope. Pero nagapati man ako sa gihapon nga ang tawo matapos ang tinuig nga pangako, matapos ang tinuig nga pasalig nga wala tupa, aiman sila nga may pagbago. Anong hambal gani sa mga pumuluyo, sagad man lang kita pasalig kun wala tupa, tistingan ta na lang ang bago. Kay base dira sa bago, dira pa ang pagbago. Alright, bago ang imo siniuli nga mensahe, ako lang pasalamatan aton panelista sa buong aga, Mr. Mark Inayan from PPCRB, Mr. Chris Montaño from Civil Society Group, kaga Mr. Porzuelo from Green Forum Panay. Madam, ang uli nimo nga mensahe para sa mga butante sa siyudad sa Pasig. Go ahead. Sa akon mga pinalangga nga pasinhons, nalipay gid ako tungod na tagaan kita sang oportunidad nga magserbisyo sa inyo. Risgo ini para sa akon, risgo sa akon kabuhi, risgo sa kabuhi sa akon nga mga kabataan ang akon nga pagpadalagan. Hindi ini basta lahog-lahog lang nga pagpadalagan ng akon. Madamo sa mga issues nga ginahaboy, pero gusto ko lang kag makita nyo sa akon subong nga sincero ako sa akon intensyon sa akon nga pagpadalagan. Wala na ini pang duwa-duwa, wala na ini sang ginatawag naton na lamod nga kung ano pa nga pamulitika nga kung tawgon. Ang akon serbisyo, hambalo nyo na nga corny ako, pero ang rason sang akon nga pagpadalagan, palangga kakamo. Amo na ang ari ko di, bisan ano ka budlay, bisan ano nga pagtilaw, dag-on ta ini, basta buligan nyo lang ako. Alright, SB member Aura Landar Layese nagapadalagan sa pagkaalkalde sa siyudad sang Pasig. Panwa tubtob sa liwata, kilalaw na inyong mga kandidato, ibaloon ang ilang mga plataforma di gobyerno. Ako si Noni Pasco, kaginang Sambua 2013. Good luck, madam.
kapamilya, nagabalik kita diri sa Sikat Ka Iloilo Thursday morning para sa aton tanan. Yes, kanami lang sa mood natin sa mga Thursday. Enjoy na sila sa pandesal nila, ho? May sila kakaon. For sure, mga kapamilya, taga-breakfast na sa buhay. It's about time for work na. Mga kapamilya, rin ang aton nga gospel for the day. Jesus, you're the sweetest name of all. And he said to them, Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Mark chapter 16, verses 15 to 16. Kami iangot ko lang ang pagbisita ni St. Pedro Calungsod dari sa syudad sang Iloilo. Ang hambalina, just believe. Pagpati, wala sa may madula sa imo kung sa mga times nga kinahanglan mo gid, hugot ang pagpati mo. Kaya, you know what, damo ang nagahambal subong sa mga milagro nga pwede mahatag sa ikaduha nga santo sang mga Pinoy. Kag sa liwat kapag bisita diri sa Iloilo, gabay pa nga damo nga milagro ang mahatag sa aton. And it's just not enough kahambalon mo lang agapatik ka. Sometimes you have to show it through your actions. Oo, of course. Okay, so mga Thursday morning mga kapamilya, madamo kita sang announcements. Una na dira on April 28 this coming Sunday, mayara kita sa First Phil Call Center Institute IT-BPO Fund Run in partnership with ABS-CBN Iloilo and MOR 91.1. That's 4 a.m. at SM City, Mandurriao. Announcement from Santa Teresita Parish, mayara sang bagong schedule para sa misa sa buong adlaw. Reverend Father Joey Foller, a healing priest, will celebrate Holy Mass today exactly 12 noon instead of 1:30 in the afternoon. Naunang gin-announce after the Mass, healing will follow until 8 p.m. The conference venue, Archdiocese Prayer Center, Santa Teresita Parish, compound sa De Leon Street, will be open 11 a.m. to 8 p.m. Ari para sa mga kapamilya natin sa Haro, kapamilya sa barangay sa Buntatala, Haro, on Sunday, April 28. See you all there, guys. Kaya bantayan sa mga kapamilya tabuas ang Summer Special, ang pagpatigayon sa summer sports activities, kag nagkalain-lain yung mga activities ng Sikat Family sa Isla San Guimaras. Watch that mga kapamilya, part 1 tomorrow and ang part 2 natin sa Monday. Ato ni celebrate ang birthday subong nga adlaw. Sikat birthday, Krisa Nieves. Ay, happy birthday! Kaya pala may pandesal. Nagutom na ko. Alright, mga kapamilya, thank you for joining us this Thursday morning. Lapit ng weekend. Kung plan na kamo kanyo, pwede nyo obrahon. Since summer, enjoy gid natin ang remaining days ng summer, especially sa mga student natin ng mga kapamilya. Ako si Kelly Binder, kagin yung Certified Morning Habits sa mga Ilonggo. Mga kapamilya, Regent also at your service, and please be kind to one another. Gisagya po ng morning habit sa mga Ilonggo. Ini ang unang hagdagang morning program sa mga Ilonggo. Ini ang Sikat Ka Iloilo. Good morning!